Magandang araw mga Marikoy! Maliligo nga pala tayo dyan sa swimming pool. And maglalaro na nga din pala tayo dyan ng volleyball. And pagkatapos kakain naman tayo sa Japanese restaurant. Isinama nga pala kami ng lola ni Sheena dyan sa Anbaya Cove Beach. First time ko nga lang palang makakarating dyan. At hindi ko nga inaasahan, napakaganda pala dyan. Kapag pumunta ka nga pala dyan ay wala kang madadaanan na pwedeng bilhan ng mga pagkain. At hindi ka naman din pwedeng magdala ng pagkain kasi dapat doon ka bibili sa Anbaya Cove. At dinaanan nga pala namin dyan yung magagandang apartment na pwedeng yung tuluyan lalo na kung malalayo yung mga bahay nyo. Pwede kayong mag-stay dito. Pati yung maliliit na cabin na yan, napakaganda. Ang sarap nga manirahan dito, ang tahimik ng lugar, malayo sa mga polusyon. Ang sarap pa ng simoy ng hangin. Grabe nga ang katahimikan dito, hindi makakabasag pinggan. At sa wakas nga ay dumating na kami dito. Pwede nga pala kayong sumakay dyan sa golf cart kung tinatamad kayong magsipaglakad. Marami kasing pwedeng puntahan dito. Hindi nga lang namin to nalibot lahat. At pagkadating mo nga ay yan ang mababasa mo agad. At pagkarating mo nga dito, kailangan mo munang mag-sign in. Ano raw, sign in? Ano ito, Google? At dyan nga pala kami magsiswimming ni Sheena. Charot lang. Ang ganda nga pala dito sa Anbaya Cove Resort. Napakalinis nga ng bawat paligid dito. Tapos yung ilaw na yan, napakaganda ng design. At pagpasok mo nga dito ay pinaakyat ka na agad. At pagbungad nga namin ay nakita namin tong dalawang baboy na to. Parang dalawa nga lang kami niya ni Sheena. Pagpasok mo pa nga lang sa side na yan ay makikita mo agad itong maliit na pool. At yan nga pala yung restaurant na pwede kang kumain dyan kung may budget ka. At itong mga swimming pool nila ay 4 feet lang ang lalim nito. May nakalagay nga dyan na bawal mag-dive kasi nga 4 feet lang ang lalim ng bawat pool nila dito. At pagdating nga namin dito ay may nakita kaming payong. Napakalaki ng payong tapos may nakapalibot pang lamesa. At dito nga sa unahang side ay makikita mo ang beaches nila. Grabe kung makakapunta kayo dito, meron kayong peace of mind. Dahil nga hindi ganoon karami ang tao dito. Yung mga tao pala dyan, mas naliligo sila sa dagat kaysa sa swimming pool. Kung gusto mo palang mapag-isa at mag-isip-isip dito ka pumunta. Dahil sobrang marirefresh ng utak mo dito. Lahat ng mga iniisip na problema mo, iwan mo dito. Ay kawawa naman yung beach, puro problema na laang. At habang nagkikwentuhan nga kami dito ni Sheena ay lumapit nga si tita. Ang sabi nga niya sa akin dyan, Jess, picturean mo naman ako doon. Ang sabi ko na nga lang kay tita, si Sheena na lang magpicture kasi hindi ako marunong kumuha. Kaya si Sheena na lang ang pinagpicture ko kay tita para naman maganda ang kinalabasan. Pumunta nga pala kami dito para matulog. Charot lang. Hindi po, bangag lang yan. Dahil nga po kaka-KTV lang po namin kagabi tapos pumunta kami dito. Para nga malamigan ng utak namin. Uminom nga pala kami dito ng mango shake. O diba parang social lang ang peg. Dahil nga may hangover pa tayo dyan mga Marikoy. Eto kailangan lang natin mag-refreshing. At hindi pa nga kami nakontento dyan sa mango shake ay kumain naman kami ng ice cream. Grabe guys, ang tamis pala niyan. At nadaanan nga pala namin itong gripo na ito, hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero hugasan lang yan ng paa. Manghihiram kasi kami dito ng bola. Tapos pagpasok ni Sheena, wala palang tao. Kaya tinawag ko pa yung tao dyan. At pinapapasok nga din ako ni Sheena dito. Hindi ka pala maiinip dito dahil ang dami mong paglilibangan. Pwede kang manood ng TV dyan. Pwede kang maglaro. At pwede kang maupo. Marami kang pwedeng pagpilian kung ano yung gusto mong gawin dito. Tapos malamig dyan sa loob na yan. Kaya hindi ka maiinis na maiinitan ka. At nakuha na nga namin itong ball. Natatawa pa nga sa akin si Sheena bakit ko daw sinasabing volleyball ball. Tama naman, 'di ba? At yan nga ginawa pa niyang pang basketball yung bola. At dyan nga sila magbabalibol. Hindi nga pala ako kasali dyan. Gusto ko sanang sumali kaso kapag tinatamaan ng bola yung aking braso namamasa. Hindi ko nga ba alam kung bakit ganun yung nangyayari sa akin. Tapos tingnan nyo naman yung view, napakagandang tingnan. Napakadami na nga palang tao dun sa gitna ng dagat kahit medyo maalon siya. At napagod na nga silang maglaro ng volleyball, kaya isasolinan niya yung bola. May bayad nga po pala yung bola dyan. At pagkatapos nga nilang mag-volleyball ay ito inakit na ako mag-swimming. Nainitan na siguro. At habang nandyan nga kami sa swimming pool ay ito si Sheena, nagsayaw-sayaw pa. At pagkatapos nga naming maligo, ayan, sabi ko picturean niya ako. At dahil nga paggabi na mga Marikoy ay ayan yung view nila sa gabi.
Meron nga silang ilaw dito na parang B. Tapos yung ilaw kanina na magandang chandelier, napakaganda pala sa gabi. At kakain na nga pala kami dito sa Japanese restaurant. Yan nga pala yung mga in-order nila. Meron diyaang salmon. At yan nga pala yung in-order ni Sheena para sa kanya. At ako ang in-order ko lang naman dyan na yung shoyo ramen. Masarap kasing humigop ng sabaw lalo na kung galing ka sa pagsuswimming. At pagkatapos nga namin kumain ay umuwi na din kami dyan. Syempre lahat pagod. At hanggang dito na lang po, salamat sa panonood.